Welcome back mga guys, no? So ito na yung small solar setup natin na unfinished pa. So ipapakita ko lang sa inyo yun, no? Yung sample ng load natin. Yan. Maandar na tong inverter natin. So malakas yung blower niya, no? Parang turbo fan. Hindi mainit. At yung na-consume niya ngayon is 57.4 watts. Ito electric fan 60 watts. So kung na-consume niya ngayon actual sa electric fan lang alone is parang 50 yan 40 to 50. Tapos speaker, naka-charge tayo ng speaker. Yan hindi to naka-on mga DC natin, DC output. Yan, dadagdag yan. Tapos dito din. Yan. Tapos patay. Yan, 7, patay. Arin yung time natin, almost 1 hour na. Tapos, distance, amps. So, hanggang 15 lang tayo na maximum, no? Kasi yung ginagamit natin na wire is yung number 12 lang, silicone wire. So hanggang 20 amps niya kaya i-handle capacity niya. So hanggang at least hindi ko na isasagad 150 watts kaya niya din wire at breaker. 20 amps din to, tatlo. Yan ito output niya puntang breaker, tapos ito na sa mechanical relay. Dito pala ito tapos na-control ito ng low LVD at power on delay relay. Yan consumption natin. So battery gamit pala natin is Channing, no? Yung sa e-bike na 12 volts 25 ampere hour. So apat yan, nakaparallel lahat. Tapos ito hanggang 30 amps kaya nito. So temporary lang din dito. Tapos itong wire din, no? So ayan lang yun mga guys. Quick intro lang sa aking small solar setup. Ito pala yung brand ng pure sine wave inverter ko, no? Na 500 watts Antili. Yan. So legit yan guys. 500 watts tapos 60 hertz kasi pinunan ko na to ng hertz niya sa multi-tester. Pero continuous output lang ito is at least 60%, 300 watts. Yun lang yung pinaka maximum na gamitin ko sa load na inverter na ito para hindi madaling masira at haba yung lifespan niya. So yan lang mga guys, no? Maraming salamat.